Nasa ating po linya ngayon si Vice President and OIC para po naman sa Program Development Management ng Development Bank of the Philippines, si Vice President Rustico Noli Cruz. Sir, okay. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Sir Ted and Ma'am Chacha. Opo. Sir, salamat ho na marami sa inyo pong panahon. We sincerely appreciate this para ho natin maintindihan lang po itong programang ito sa usapin nga po ng mga pagpapautang sa mga kooperatiba. Sir, doon po sa naging pagdinig sa Senado, nabanggit po na mga 25% daw ang hindi po nakapagbabayad on time sa kanilang mga utang. 25% po, ano po ang pinagbabasihan nitong figure? Gaano po ito karami pong mga kooperatiba, sir? Yan po kooperatiba na yan, mga 30, no? So ang napautang na po namin, mga 98 na po na kooperatiba. So yung 25% po, ayan po yung kabuuang halaga na hindi po nakakabayad. Pero hindi po ibig sabihin niya na hindi na po sila makakapagbayad dahil yung mga utang na yan ay inaayos po natin at through restructuring or payment arrangement po. So yan po yung inaayos po ng bangko sa ngayon. Okay, so 25% ho pala ang sinasabi, hindi doon sa dami ng kooperatiba, kundi 25% sa kabuuan pong inutang na halaga. Ganun ho ba yun, sir? Opo, yung total amount po yun. Total amount po. Opo, total amount, mga magkano po ito sa piso? So mga more than 1 billion po yan po. Okay. Sir, itong 1 billion na ito kaninyo, ito po yung hindi nababayaran doon sa kabuuang halaga ng napautang po ng DBP. Magkano ho bang kabuuang halaga na napautang na? Total po naming na-release dyan mga 7 billion na po na amount po. Okay. Opo. So yun po. Yung mga iba naman nakapagbayad na. So ang outstanding na lang po dyan, mga around 6 billion po. Okay. Sir, doon po sa 6 billion na outstanding, meron ho ba doon mga delayed rin po ang pagbabayad? Opo. May mga ganun pong mga kooperatiba tsaka transport corporation po. Dalawa po kasi pinapautang natin dyan. Isang kooperatiba at meron din pong corporations po. Opo. Sir, yung pong delay na ito, gaano po kahaba dito ang pasensya po ng bangko doon po sa mga delay na nangyayari? Meaning, gaano po katagal bago kayo mag-notice na kailangan na ng restructuring o anuman pong maaari pong baguhin doon po sa mode of payment? Napakahaba po, no? Kasi since pandemic po, naapektuhan na po sila. So, part D na ginawa ng bangko dyan ay i-defer po yung pagbayad nila ng 6 months. And then, ni-restructure po yung loan. Yung iba po ay second restructuring na. So, ganun po kahaba yung pasensya ng bangko. No? Up to now, wala pa naman po talagang pino-foreclose ang bangko. So, dahil patuloy din po yung pag-uusap namin ng Department of Transportation sa paghahanap po ng solusyon upang maayos po yung problema po. Opo, pero sa ngayon po, sir, kaninyo, wala pa namang na-foreclosed ano po. Pero sa actual na sitwasyon, gaano karaming kooperatiba ang nanganganib na baka po hindi na makabayad sa inyo pong pag-aaral? Siguro sa 33 na kooperatiba na hindi nakakabayad, mahirap po kasi maganda Okay. po real numbers na po. No? Siguro palagayin po natin mga 5 to 10% po. Opo, ano ho ba ang panutunan dyan? Kapag hindi ka nakapagbayad ng iyong loan, yun ho bang hahatakin dito yung mga units sa kanila pong inutang? Ganun po ang panuntunan talaga pero hindi po kagad-kagad na ini-implementa ng bangko yan dahil kami nga rin po ay kasama rin po ng Department of Transportation na tinutulungan po talaga itong mga transport corporate. Kaya mahaba po yung pasensya na binibigay ng bangko para dyan. At naghahanap din po ng solusyon para maibalik sila. No? Kung hindi man sila nakakabayad, maging viable po yung route nila. Okay, sige po. So sir, sa ngayon, magkano po ang equity na binabayaran po ng bawat kooperatiba sa bawat unit, depende po siguro sa presyo po ng unit. Ilagay na po na, magkano ho ba ngayon ang common na unit po? 2 million? 1.5? Magkano po?
Lagay nyo na po sa 2.8, no? So 2.8 million. Ang equity po na nire-require ng bangko diyan ay 5% lamang po. At dito sa equity na ito, meron pa ho tayong tinatawag na government subsidy na 280,000. So practically, that's already 10% of the total unit cost. So parang wala po talagang ganong equity na nilalabas ang kooperatiba para lang po maging affordable yung ating programa po. Opo, pero meron ho kayong panukala na taasan na po ang equity dahil nga po dito po sa problema ninyo na 25% ano ho, ang hindi po nakokolekta so far, hindi nababayaran. Parte po yan sa solusyon kasi nga po, na-mention ko, yung 5%, mababa na po yun dahil yung 280,000 na amount ng unit po, 280,000 doon ay sagot na ng gobyerno through the equity subsidy na tinatawag natin. So, kung may 10%, dapat po somehow meron pong tinatawag na skin on the game. Yung taya po nila bilang kooperatiba. So yun po yung dinidetermine natin. Sa ngayon po, tinaas po natin yan sa 20%. Yung 2.8 million po, yun na po yung alam ko po, mataas na po na amount ng unit. So meron po mga nagre-range 2.5, 2.3, mga ganun po, 2.4 million po. So Opo. depende po sa brand ng unit din po. Oh, yun nga po, pero kapag ho ninyo itinaas, no, so meron na pong fixed subsidy supposed to be ang gobyerno. Pag itinaas nyo Opo. po yung mismong equity po nung kooperatiba sa bawat unit, nangangahulugan po dito na mas malaki pong puhunan ng kakailanganin nila, di ho ba? Normally po, yes, tama po kayo doon, pero hindi naman po ibig sabihin napakalaki po na hindi po ma-afford. Yan po yung kinakalibrate natin. Usually po, meron po silang mini-maintain bilang kooperatiba, meron po silang tinatawag na equity rin po, na yun po yung pwede nilang gamitin, no? Sa pagtatayo ng cooperative bilang equity dito sa pagbili po ng mga units din Kaya po. nga po, hindi ka makapagbubuo ng kooperatiba kung hindi ka nag-aambag-ambagan, di ba? Meron silang Opo, sinisingil opo. sa bawat nga na mapapamiyembro. Pero sir, opo, sa ngayon po, no, sa average ngayon, dito po sa inyong sinisingil kanyo na hinihingi na 5% na equity plus yung pong yung equity ng gobyerno, no, yung subsidiya, magkano po ang bawat unit sa bawat buwan na amortization dito po sa 7 years na programang ito? If I'm not mistaken po, kada unit mga 40,000 po, mga ganun, 35 to 40,000 po. Depende po sa amount ng unit po. So 35 to 40,000 ang monthly amortization sa bawat unit. Opo. Opo, depende nga po dun sa halaga. But basically po, ito po yung ano ngayon, ang pangkaraniwan, 35,000 to 40,000 sa bawat unit ang amortization na dapat bayaran ng kooperatiba sa DBP sa loob ng 7 taon po ito. Opo. Okay, sige. So sa ngayon pong sitwasyon natin, ano po, to be more pragmatic about this issue, sa inyo pong pag-aaral ngayon, yun hong halaga na yan na amortization sa bawat unit, kaya bang kitain ng mga kooperatiba sa usapin po ano ngayon, ng pamasahe, etc., ng mga factors po para sila kumita? Opo, ganito po, no? Siguro let me backtrack a bit po sa sitwasyon, no? Kasi kada ruta po, dapat po may pag-aaral yan. Ang tinatawag natin na yan, route viability. So kung kakayanin po, dapat po kayanin, ano? Kasi kung viable po yung route, hindi po problema or issue yung halaga ng ng unit at yung pamasahe dahil po kung may pag-aaral po, no? Kaya lang po sa ngayon nakikita natin ang recourse, binubuo pa rin po yung tawag nila route plan, no? Yung approved route plan na dumadaan po sa kada LGU para sa ordinansa at para ma-accept po yan at bago po i-approve ng LTFRB. So ganun po ang mga ginagawa. Ang sinasabi ko lang po, sa kada negosyo, meron po tayong tinatawag na rate of return. So kung yan po ay may tamang pag-aaral po sa route, yung tinatawag po natin route viability, hindi po magiging issue yung kakayahan bayaran yung unit. Kasi ang inahambing po natin ngayon ay yung tulad po ng operasyon ng individual operator, may na isa, dalawang unit na kumikita po ng sabihin na natin pag siniswerte 1,000, 2,000 ay hindi po talaga ma-equate doon sa amortization na babayaran ngayon. Pero sinasabi ko lang po, kung halimbawa po, kung kayo lang ang nag-ooperate doon, meron kasi tayong tinatawag na one route, one transport cooperative policy, kahit ilang beses tayong umikot, kikitain nyo po yun eh.
Hindi ko po alam kung nasagot ko po yung tanong ninyo, Sir Ted, no? Pero Opo, opo, anyway, oo. opo. Nililinaw ko lang po yung Yes, yes, size opo. adding. Opo. Yung nga po ang klaro, no? Sa bawat negosyo, dapat meron kang pag-aaral kung paano ka kikita. At dito po sa negosyong ito, yung route plan na manggagaling sa mga LGUs kaninyo. Ang problema ho ngayon na kinakaharap ninyo, dahil aminado naman ang DOTR na hindi pa ito kompleto at maliit pa lamang na porsyento sa buong Pilipinas ang may route plan. Kaya ho ba ang balita ko ho nitong last hearing na suspended muna ang pagbibigay po ng loan sa mga aplikante po mga kooperatiba kasi nga hinihintay po muna ninyo yung route plan na makakasiguro na makakabayad yung mga uutang. Linawin ko lang po, hindi po kami nagsususpend in totality. May mga areas lang po kami nagsuspend. No? Patuloy po rin kami sumusuporta sa Department of Transportation sa Public Transport Modernization Program. Ang sinuspend lang po ay yung may mga problema po kaming area. Tulad po ng Metro Manila at doon po sa mga area na walang approved route plan po. Kasi napuna po namin sa datos na meron kami, yung karamihan po na hindi nakakabayad ay doon sa mga areas po na yon. Opo. So, yun po, Sir Ted. Opo. So, patuloy pa rin kami Opo. Opo. tuloy ko lang po. Patuloy pa rin po kami nakikipag-ugnayan sa Department of Transportation upang maayos po namin to dahil napakagandang programa nito at kami rin po ay kabilang sa gobyerno at dapat po namin suportahan to. Ay malinaw po sa amin yan. Kaya lang, kailangan lang po namin panandali ang suspinde upang magbalangkas din po ng paraan at strategiya kung paano po natin maisaayos at matulungan yung mga mananakay. Ang sinasabi po ninyo, you have to suspend in selected areas. Ano ho? Kasi nga sa mga lugar na ito, wala pa hong route plan, di ba? Yung pong maliwanag, sabi ho ninyo, di ho ba, no? Tama? Opo. Ayan, Yun okay. po. Opo. And kasama dyan ang suspended sa Metro Manila, di po ba? Opo. Opo. At sa buong Pilipinas, ang may pinakamalaki po na number of public utility vehicles ay Metro Manila. Tama po. Ayun. So it follows na ngayon wala pa pong aplikante ng loan para sa mga cooperatives in Metro Manila na mga bago because of the suspension in Metro Manila. Wala po. Ayun, Pero ayun. yung natulungan na po namin, Sir Ted, sa Metro Manila, tuloy-tuloy po yun. Yes, Kasi sir. may mga na-approve naman po kami previously. Yes, sir. Tuloy-tuloy naman po yun. Opo. I-release po yung loan doon, wala pong problema po. Yes sir, yes sir. Yung nga, Committed na po. yung wala ho namang problema doon po sa mga nakautang na at iba po nga naka-submit ka mo ng requirement. But right now, ang pinag-uusapan po natin, ang pinakamalaki nga dito Metro Manila. So, sa ngayon po ba meron kayong informasyon gaano karaming aplikante na mga kooperatiba at korporasyon sa Metro Manila ang may pending po na loan sa DBP? Wala lang po akong datos ngayon. Dahil earlier po, in-inform na po kagad yung aming lending units sa pagsususpinde. So, yung information dissemination naman po na ibigay na kagad. Kung kaya't wala po kaming datos kung ilan po yung pending na aplikante po. Okay. So paano po kaya yan, Sir Noli na lang po, sir. Sir Noli, paano po ngayon yan? Sa pangyayaring ito na suspended, yung nag-avail o sumama sa programa, wala silang mauutangan po. Maghihintay sila sa route plan na manggagaling po sa mga LGUs o maging LTFRB for Metro Manila. Sa ngayon naman po, alam ko po, ang sa ngayon ng Land Bank, tuloy-tuloy naman po sila nagpapautang po kahit sa Metro Manila. Sa amin lang po kasi, kami po yung tinamaan ng malaki sa Metro Manila at sa ibang mga wala pong approved route plan po. Opo. Sa Land Bank po kasi, isa rin sa mga requirement ngayon yan yung route plan. Kasi nga po, kasi di ho ba ang DBP ay isang GOCC, Government Owned and Controlled Corporation po ito? Opo, tama Opo. So it follows po na ang pera po, ang bangko ng DBP, dapat po pinag-iingatan ninyo ang pera na hindi kayo magpautang na hindi naman kayo mababayaran. Tama po po yun. Tama po yun. Opo. So kumbaga, meron ho talaga kayong due diligence sa pagpapautang. Paano po ito, kung sakasakali po? Kapag hindi nakapagbayad ng mga kooperatibang ito, paano mo mapapakinabangan ang mga jeepney na bugbog na po sa biyahe?
O dito ho ba meron na kayong pag-aaral na sadyang meron po mga dito ho given na malulugi ho kayo eventually dito? Oho, kasama na po 'yan. Yan nga po yung rason, no, kung bakit kailangan din po kami huminto sa mga areas na mataas po ang aming hindi pagbabayad. Sa kadahilanan din po na kailangan kami magbalangkas din ng estratehiya upang parang katulad yan, yung katanungan ninyo, paano Mm. natin ibebenta yan kung Mm. problema. Pero nag-uusap naman po kami ng LTFRB at Department of Transportation. Mm. Katulad po yung pag-transfer po ng franchise, nandyan na po yan. Ano? So, Mhm. Mm. kasi yung bankability naman po ng mga foreclosed unit, Mm. naka-hinge po yan kung meron pong prangkisa. Mm. So, yun po yung mga pinag-uusapan ngayon, ongoing po. So kaya po medyo dinadahan-dahan po namin yung approach lalo na po Opo. sa areas na may Opo. problema po kami. Opo. Pero sir, sa ngayon po na sitwasyon, alam niyo ho ba na sa kasalukuyan pong proposed budget for next year in 2025, ang DOTR budget wala doon nakalagay na equity para po dito sa programang ito. Pag ho ganun na walang equity ang ibibigay ang gobyerno, practically po, walang makakautang next year. Meron pa naman po, Sir Ted, na natitira sa bangko po na mga pondo po for equity subsidy. Pero Hindi po. limitado na rin po. Hindi po. Kasi po, di ho ba sa programa po ng gobyernong ito, doon po sa DOTR budget, may share national government. Oo, Opo. ito po yung 280,000 per unit, di ba? Tama po. Iba yung equity nung uutang, yung kanilang mismong pera, di ba? Iba yon. Iba rin po yung manggagaling mismo sa DOTR funding under the GAA. Right? Opo. Iba yon, di ba? Okay. Oo. So, pag walang 280,000 na bigay ang gobyerno, hindi papayag ang DBP o Land Bank na magpautang, di po ba? Kasi nga walang 280,000 eh. Sa ngayon po kasi meron pa hong pondo sa Land Bank at sa DBP. Yes, sir. na For natitira. this year, for 2024, meron pa po. Meron pa. Opo. Meron pa. Palagay ko po kaya pong itawid ng 2025 po. Meron pa ho kasing dinownload itong 2024 na pondo po. Opo, So, opo. but of course, tama po kayo, limitado na po yun. Meron ba kayong figure dyan kung sakasakali po? Mga magkano pa natitirang pera na maaari yung maitawid for next year? Ang alam ko po may around 300 million pa ho sa DBP. Hindi ko lang po alam ang Land Bank po. But- So plus nagdadagdag po sila ng another 500 million po. So around mga 800 million po yan na available po For this for year? equity subsidy. Opo. Opo. But when you say 800 million, if you divide that by 380,000, kakaunti lang po units yun. Opo. Medyo yun po. Sabi ko nga po, limitado na yung bibigyan. Yes, sir. Yes, sir. That's only a few units if you divide it by 280,000. Ngayon po kasi, sir, meron pong mga inutangan itong kooperatiba. Sir, no, for Metro Manila, may mga inutangan ng kooperatiba sa ibang mga supplier ng mga produkto, no? Galing po China yung iba, mga kumpanya nagpautang at may collectibles sa inyo sa DBP. Opo. Ang sinasabi po nitong mga supplier na ito, na yung mga kooperatibang umutang sa kanila, ang kinakatwiran din po, hindi sila makakuha po ng bayad from DBP kasi nga dito po sa mga problema kinakaharap, yung pong kawalan ng route plan. Ito ho'y nangyayari, totoo, sir? Sa amin lang po kasi yun in-implement po yung sa route plan po, Sir Ted. Opo. Oo. Paano daw ho yung ibang kooperatiba na noong pa ho umutang sa unang programang ito, tapos po may mga utang pa sila maliban dyan sa inyo, doon mismo sa mga supplier nila. Yung mga inutangan nila ng mga units nila na ginagamit ngayon bilang mga modern jeepney na para mga minibus. Tuloy-tuloy naman po yun. Kung na-approve, sabi ko nga po, kung na-approve na po yung loan nila, at kung bangko doon na i-release pa rin po yung loan sa kanila. Hindi po magiging problema yon. Yung mga bago lang pong aplikante po ang magkakaroon ng problema na hindi po i-accept pagka sa Metro Manila at sa wala pong route plan po. Okay, sige po. So sir, sa ngayon habang tayo nag-uusap, meron na ho ba kayong ideya kung sakasakali po
ngayong taon dito po sa binabanggit nyo ng mga nahihirapan na makapagbayad? Sabi mo mahaba ka ninyong pasensya ng bangko dito kasi nga ito po ay programa ng gobyerno. Pero ano ang worst scenario po dito, sir? I hope you don't mind me asking. Kasi to be more practical about this discussion, ano po ang worst scenario ho dito doon sa mga kooperatiba, doon po sa mga drivers na napilitang magkooperatiba o magkorporasyon? Iba-iba po ang senaryo po eh. May mga kooperatiba na umayaw na po sa ruta nila at sinusurrender na lang po yung unit. Meron namang kooperatiba, sila mismo po nag-aaway-away. So kaya po hindi nagiging maganda ang operasyon at hindi na rin po nakakabayad. So ang worst case po, to answer your question po, talagang hihilahin po ng bangko yan. But hanggat maaari po, no, ayaw po nating gawin yan. At hanggat maaari, magkaroon ng solusyon. No? Meaning, yun nga po, hanggat kaya nilang magkaroon ng payment arrangement. Halimbawa po, ang afford lang talaga nila ay 1,000 isang araw. O halimbawa na lang, 800 na lang po isang araw. Yun po, willing naman po bangkong umupo sa kanila at para ayusin po yung problema at upang matulungan din sila makabayad. In addition to that, patuloy naman po yung pag-uusap ng DOTR at ng mga bangko, kasama na rin po ang LTFRB, kung paano po ayusin pa no, yung kita nila, no? Maybe sa pamamaraan ng additional equity subsidy o sa pamamaraan na bibigyan sila ng additional route, no? So para lang po maging viable po yung route nila. So may mga paraan po kung gusto. Yun lang po ang nakikita ko po. Kasi unang-una po, Sir Ted, no? Dahil ang public transport po dapat po viable yan eh. Kasi una-una kaya nga po regulated, no. Ibig sabihin, meron lang po tayong tamang kita na inaalaw para diyan sa transport. Kaya lang sa kawalan po ng route plan hindi po natin makita ano nga ba yung kita na tinitingnan po natin, ano. So yun yung mga bagay po. Kasi sa route plan po, meron tayong numero ng mananakay at ilang unit po ang dapat nag-ooperate. Mabanggit ko na rin po, no, kasi yung iba po sa atin, apektado rin po ng mga colorum operation po. Isa po sa mga problema rin po yan. So, yung enforcement din po ay dapat po sana paiklingin, no? At yan din po yung pinag-uusapan sa DOTR. Okay, sige po. So to wrap up this conversation po and this exchange of information po, Sir Noli, nabanggit po ninyo, dapat talaga may route plan para masiguro yung viability, etc. So, naniniwala ho kayo na dapat sa programang ito, bago gawin ang anumang bagay, na una dapat yung route plan? You're putting me on the spot to part of the government po kasi. Yes po. Sir Noli, I'm not putting you on the spot. I'm just telling you, I'm just asking you to say the truth. With all due respect. Yes po. Tama po. Di ba? Hello, sir? Di ba, sir? Di ba? Di ho ba? Tama po, ano? Sir Noli, ano po? Opo, kasi sino mang negosyante ay laging titingnan kung ano ang numero. Yung numero yon base po sa mga assumption. At yung route plan po, ayun po ang magbibigay sa iyo ng roadmap or pathway kung ano po yung tatahakin mo na negosyo. So, yung bangko po, doon po rin mag-a-anchor ng kanyang mga numero, no, kung pwede o hindi pwede pautangin. Opo. So Sir Noli po, ano, ang DBP po kasi ay pag-aari nating lahat, pag-aari ng Estado. The Filipino people owns DBP. And it is incumbent upon you to manage our money. So kaya po dito, pag hindi nakabayad yung kooperatiba at umabot ng bilyong piso, nangangahulugan po na hindi nakapagbayad yan sa ating lahat ng mga mamamayan. So dito po, kapag hindi ho nakapagbayad ho dito at umabot po sa bilyong piso, anong tawag niyo ho doon? Ano ho ang magiging report niyo ho sa bayan sa inyo pong pagkikwenta dito po sa programang ito? Ang tawag po doon non-performing loan ho, no. So magiging losses po 'yan ng bangko eventually. But sinasabi ko nga po yung nabanggit po na numero na billion, lahat po 'yon ay hindi lang nakakabayad pero meron pa ho doon talaga makakabayad at maaayos pa ho.
Kaya lang, yun nga po, sa panahon na ngayon, no, yan po yung numero natin na hindi Opo. po nakakabayad. Ayun, o sige po. So Sir Noli, sana kayo po'y kung mamarapatin po ninyo, kami po'y makikikumusta ho dito sa isyong ito. At sana po hindi kayo magtampo sa amin for sabi niyo ninyo, putting you on the spot. But again, kasi ho sir, para lang humaintindihan namin na ang DBP, inaalagaan po naman ang pera, ang pondo. Kaya nga sila Opo. nag-iingat. No? Hindi ho basta-basta loan ka, bahala na si Batman. Hindi eh. Kaya po, ramdam din namin sa inyo pong pagharap sa Senado, na kayo din po nag-iingat ngayon. Kasi nga, itong programang ito, bagamat programa ng gobyerno, kinakailangan natin mabigyan po ng kalutasan yung pangunahing problema. Otherwise, kayo mananagot dyan sa DBP pag malaki po hindi makapagbayad, di ho ba? Opo, tama po kayo. So, sir, Pero, opo, go ahead. Aha. In fairness lang po, no, talagang mahirap lang po yung programa ng Public Transport Modernization Program. Alam niyo naman po yan na ang maganda po kasi ngayon may consolidation na. So we could move forward po towards sa other program po. At mayroon namang mga programa po ang Department of Transportation na tutulong po dyan. Katulad po sa pagtutulong po dun sa mga bagong form po na cooperative sa kanilang capacity building. Yan po yung mga magaganda. No? Kaya lang, yung timing po very important. And tingin ko, yung crucial po dyan is really yung route viability para malaman po natin na kung talagang magiging viable yung project po. Sige po. Sir Noli, muli po, salamat po ng marami sir sa inyo pong ibinigay po sa aming panahon. Sa uulitin po sir at kami po ay nagagalak po na ang DBP ay pinangangalagaan po ang pera ng bayan. Salamat po Sir Noli. Salamat po Sir Ted and Ma'am Chacha. Opo, mabuhay po ang DBP. Salamat po. Salamat na marami. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.